pesos per month ang sweldo ng isang bagong abogado? Sa video na to, pag-uusapan natin yung isa sa pinaka-common na misconception, which is yung salary ng mga bagong abogado dito sa Pilipinas. So, just recently, naging usapin sa legal community yung tamang income ng isang entry-level na abogado. Meron daw kasing bagong pasa ng bar exam na habang nasa job interview, sinabi raw niya na ang kanyang expected salary ay 1 million pesos per month. Kasi raw, ganun din daw yung sinusweldo ng kakilala niya na entry-level din sa isang law firm. Eh di wow, sana all! Pero malay nyo sa reality pala, baka 1 million yung utang muna. Ang daming nag-iisip na pag-abogado, matik yan. Mayaman kagad. Hindi ko namang masabing hindi kasi may mga ganyang abogado talaga. Pero para sabihin na lahat ng abogado, kahit yung mga bago, ay mayayaman kagad. Gravity. At dahil yan ang misconception sa mga lawyers, nagkakaroon tuloy ng mismatch doon sa expected salary sa actual na kinikita ng isang abogado. Lalo na yung mga bago. Para lang magka-ideya kayo, lalo na yung mga bago dyan. Magsishare ako ng mga ilang experiences ko, pati yung experiences ng friends ko tungkol dito. So, yung income mo, nakadepende yan sa trabaho, sipag, at diskarte mo. Kung balak mong pumasok sa government, alamin mo yung salary grade ng posisyon na gusto mong pasukan. I-google mo, lalabas yan. Pero spoiler alert, hindi yan pang Maserati. Kung magpa-private ka naman, depende yan sa papasukin mo. Kung sa law firm ka, depende yan sa size ng law firm. Pero ang usual na range dyan ay 20,000 hanggang 50,000 a month. Maswerte ka na pag lumampas ka doon. Kung balak mo namang mag-solo practice, medyo mahihirapan ka kasi bago ka pa nga lang. Hindi ka makaka-expect ng malaking acceptance fee. Pero dito papasok yung swerte sa kagaling ng boka mo. Malay mo naman, di ba? Madaan mo sa confidence saka sa galing ng pananalita. Pero ang general rule, hindi malaki ang sweldo ng entry-level na lawyer. Kaya ang hirap paniwalaan nung 1 million pesos monthly na sinisweldo, lalo na kung bagong pasa kayo. Ako personally, wala akong alam na ganyan kalaki magpasweldo sa mga bago. Kung may alam kayo, pakisabi naman please De joke lang. Love na love ko po ang trabaho ko. Nakakapagod pero sobrang fulfilling. Teka, hindi ko sinasabi na imposible talaga yung 1 million pesos per month na yan. Kasi may mga abogado talaga na ganyan kalaki kumita. Pero yung mga lawyers na to, hindi sila baguhan. Sila yung mga lawyers na ang lalalim at ang lalawak na ng mga experience nila at saka yung track record nila. Kumbaga, subok na sila. Kaya nga kung ikaw yung magiging employer nila, kung ikaw yung mag-i-engage ng services nila, hindi ka mag-aalinlangan na magbitaw ng 1 million para sa kanila. Pero kung baguhan ka pa lang, huwag ka masyadong mag-expect. Ang hirap kasi kapag ganyan yung expectations ninyo. Una, mahihirapan kayong maghanap ng trabaho. Kasi pag nalaman ng employer ninyo na yan yung expected salary ninyo, malamang sa malamang hindi kayo kunin kasi mahihirapan silang pantayan yung expected salary nyo. So, dun pa lang, baka ekis na kayo. Pangalawa, mahihirapan ka rin maghanap ng work kung laki ng sweldo agad yung pinaprioritize mo. Kasi pag na-realize mo na walang nagpapasweldo ng ganun, tatamarin kang mag-apply. At higit sa lahat, baka ma-dishearten ka. Kasi all along, maling-mali naman pala yung inakala mo. Kaya nga yung iba, hindi na ginaganahang mag-apply. Kasi para sa kanila, ang pangit ng trabaho. Kasi nga hindi malaki yung pasweldo. Pero ang tanong, trabaho ba talaga yung problema? Hindi kaya yung expectations? At para sa mga bagong lawyers natin dyan, para ma-handle yung ganitong issue, mag-share ako sa inyo ng actionable tips. Kasi napaka-importante na realistic yung expectations nyo. So make sure to do realistic comparative research. Or in other words, magtanong kayo. Hindi lang sa inner circle ninyo pero sa mga taong similarly situated sa inyo. Magtanong kayo sa former classmates, upperclassmen, o kaya kahit yung mga co-applicants ninyo. Basta siguraduhin lang na hindi biased yung pagtatanungan ninyo. Napakadali kasing pakinggan yung mga bagay na gusto nyong marinig. And if hindi tugma yung expectations mo doon sa na-discover mo, tip number 2, be willing to accept
and adjust. Don't be disheartened and don't give up. Parang sa law school lang yan. As you go up the year level, magiging confident ka sa sarili mo. Kasi nag-i-increase din yung competence mo. Kaya nga, di ba yung mga fourth year, minsan sa perspective ng mga lower batches, mga batak yung mga yon. Kasi ang dami na nilang napagdaanan. Ikaw naman na fourth year student, gagraduate ka, magtitake ka ng bar exam, and eventually papasa ka. Tapos magiging bagong lawyer ka rin. And marirealize mo na it's just another journey from the bottom. We all started somewhere. And that somewhere is at the bottom. Which leads me to my next tip. Be willing to climb just as hard as you climbed law school. Mahihirapan ka talaga kasi nagsisimula ka pa lang eh. Pero eventually, darating ka rin dyan. Sabi nga nila, di ba? Sipag at syaga. Yes, totoo. Pero para sa akin, bukod dyan, dapat may diskarte. Sipag, syaga, at diskarte. At syempre, yung next tip ko, which is finding a mentor. Finding a mentor is the best thing you'll ever do for yourself. Yung tamang mentor, hindi lang basta-basta nagtuturo. Nag-i-inspire sila, sina-challenge ka nila, at nagbubukas sila ng pinto sa career mo. Para sa mga bagong lawyers natin dyan, having a mentor bridges the gap between law school and real-world legal practice. Kagaya sa akin, sobrang thankful ko sa mga naging mentor ko. Mula pa lang sa boss ko nung CDO ako, hanggang sa mga judges na inaapiran ko, pati yung mga fiscal na nakakatandem ko. Maraming salamat po sa inyo. Sobrang thankful ako sa kanila. Kahit nga sa mga office mates ko, ang dami kong natututunan. At syempre, sa mga friends ko sa law school, na ngayon ay nasa iba't ibang legal field na. Maniwala kayo sa akin, ang dami niyong matututunan. Basta open-minded lang kayo. O, hindi ito yung open-minded sa networking ha. Power! What I mean is, open-minded to learn. Which leads me to my most important tip. Pag alam mo na nag-uumpisa ka from the ground up at nare-realize mo na malayo pa sa katotohanan yung expectations mo, ang pinaka-importante mong gawin ay mag-focus sa skills mo. Pagalingin mo yung sarili mo. Alamin mo yung pasikot-sikot ng trabaho na gusto mong pasukin. Siguraduhin mo na yung skills mo, yung kakayanan mo, ay tugma doon sa gusto mong kitain. Sa ganitong paraan mo lang maikokonekta yung salary na gusto mo doon sa salary na willing ibigay sa'yo at deserve mo. Pero, yung mga nabanggit kong trabaho kanina, katiting lang yun ng trabahong pwedeng pasukin ng abogado dito sa Pilipinas. Ang lawak-lawak ng legal profession. Para magka-ideya kayo ng mga pwede pang pasukin na trabaho, panoorin nyo yung video na to. I know sometimes life can be tough. 11:30. And you feel like you just had enough. When you're thinking